Isang doktor ang pinatalsik ng hindi patas dahil tinulungan niya ng libre ang isang batang mahirap. 3 araw ang nakalipas, nagising siya at nakita ang sunod-sunod na itim na sasakyan na nakaparada sa harap ng kanyang bahay. Sa ospital ng San Daniel, ang kapaligiran ay mukhang tahimik tulad ng karaniwang hapon, habang ang mga doktor at nurse ay patuloy na gumagawa ng maingat. Si Dr. Aaron, kilala sa kanyang galing sa operasyon at sa kanyang malasakit, ay naglalakad sa mga pasilyo ng may kasigasigan. Gayunpaman, ang karaniwang araw ay biglang nabago nang pumasok ang isang nag-aalalang ina na may dalang batang may sakit. "Please, tulungan niyo kami, malubha ang kalagayan ng anak ko," sigaw ng ina habang ang batang maputla at hirap na dumilat ang mga mata. Ang receptionist na sumusunod sa mahigpit na patakaran ng ospital na hindi tumatanggap ng mga pasyente na walang tamang insurance ay sumagot ng malamig, "Pasensya na po, pero ang ospital na ito ay hindi nagbibigay ng serbisyong libre." Ang ina na yakap ang anak ay nagsimulang manginig habang ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. "Please, hindi siya mabubuhay kung hindi niyo siya tutulungan. Nakikiusap ako," sabi niya habang nanginginig ang kanyang boses. Sa gitna ng pagmamakaawa ng ina, si Aaron ay huminto at tiningnan ang sitwasyon ng may pag-aalala. Lumapit siya na may seryosong itsura. "Ano ang nangyayari dito?" Tanong niya nang matigas habang sinusuri ang bata na hawak ng ina. "Doktor, wala pong insurance ang bata. Ayon sa mga patakaran, hindi natin sila pwedeng gamutin," sagot ng receptionist na may halong kaba at determinasyon na sundin ang mga utos. Tiningnan ni Aaron ang empleyado, napansin niya ang pagkahabag ng babae, ngunit kasabay nito ang takot nitong mawalan ng trabaho. Sa kabila nito, nagdesisyon agad si Aaron nang makita ang hirap na paghinga ng bata. "Huwag kang mag-alala, sabihin mong ako ang nagdesisyon na tanggihan siya. Dadalhin ko na ang bata sa emergency ngayon," sabi ni Aaron. Kinuha ang bata mula sa ina at mabilis na naglakad papunta sa emergency room. Binaliwala ang mga kritikal na komento ng ibang kasamahan sa pasilyo. Pagdating niya, inilapag niya ang bata sa kama at nagsimula agad sa mga kinakailangang proseso. "Kailangan ko ng ika-4 na access, bilisan nyo," utos niya sa mga nurse na agad namang kumilos sa paligid niya. Sa mga sandaling iyon, bumukas ng bigla ang pinto at pumasok si Joseph, ang direktor ng ospital, na may tensyon sa mukha at kunot na noo bilang tanda ng hindi pagsang-ayon. "Aaron, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Alam mong hindi tayo pwedeng tumanggap ng mga pasyenteng walang insurance dito," sabi ni Joseph habang si Aaron, abala sa paglalagay ng karayom sa ugat ng bata, ay sumagot nang hindi inaalis ang tingin sa bata. "Hindi ko hahayaan na may batang mamatay sa pintuan ng ospital, Joseph. Hindi habang may magagawa ako," sabi ni Aaron na may matibay na determinasyon. Lumapit si Joseph at bumulong ng bahagya para marinig lamang ni Aaron. "Isinusugal mo ang trabaho mo dito, Aaron. Kung hindi maligtas ang bata, ikaw ang mananagot sa lahat," babala ni Joseph. Nang matapos ni Aaron ang proseso, tumingin siya kay Joseph ng diretsahan. "Kung ganun, handa akong tanggapin ang resulta. Mas pipiliin kong harapin ang mga parusa kaysa mabuhay na may pagsisisi na hindi ako kumilos," sagot ni Aaron na patuloy sa pag-aalaga sa pasyente. Huminga ng malalim si Joseph at lumambot ang kanyang itsura habang tahimik na nagmamasid ang mga kasamahan sa tensyonadong sagupaan ng prinsipyo sa pagitan ng doktor at direktor. Bumalik si Aaron sa kanyang atensyon sa bata na ang mga vital signs ay pabago-bago, pero bawat pintig ng puso ng bata ay unti-unting bumabalik sa normal. Nagbigay ito ng kaunting pag-asa sa mabigat na kapaligiran. "Ito ang tamang gawin,"
Bulong ni Aaron sa kanyang sarili habang ipinapakita ng mga monitor ang dahan-dahang pagbuti ng bata na isang paalala na para sa kanya ang medisina ay laging nakatuon sa pagsagip ng buhay, higit sa anumang patakaran. Habang abala si Aaron sa pag-aalaga sa bata, ang tensyon sa emergency room ay tumindi. Nagiging mas maalab ang pakiramdam ng pagmamadali at pagkabahala. Ang bata, bagamat mahina pa rin, ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagbuti sa ilalim ng kanyang maingat na pangangalaga. Sa kritikal na sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang isang nurse na tila balisa. "Doktor, may emergency." Nagkaroon ng matinding atake sa puso ang alkalde at kritikal ang kanyang kalagayan. "Kailangan ka namin ngayon din," sabi ng nurse, halatang nag-aalala. Mabilis na tumingin si Aaron sa monitor na naglalabas ng patuloy na alerto sa tabi ng bata. Bagaman mahirap ang desisyon, alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. "Hindi ko siya pwedeng iwan ngayon, hindi pa siya stable." Sabihan si Dr. Santiago na siya ang tumingin sa alkalde, utos ni Aaron. "Hindi pa tapos si Dr. Santiago sa isang operasyon. Ikaw lang ang available, Dr. Ruggeri," pilit ng nurse, na mas lalong nagpalakas ng tensyon sa silid. Huminga ng malalim si Aaron, nananatiling kalmado sa kabila ng sitwasyon. "Ihanda ang alkalde para sa paggamot at gawin ang lahat ng makakaya nyo. Tatapusin ko muna ito dito at pupunta ako kaagad," sagot niya ng kalmado, sinusubukang panatilihing mahinahon kahit gaano kabigat ang sitwasyon. Ilang sandali lamang at pumasok si Joseph sa silid. Ang kanyang mukha ay may tensyon na nagpapakita ng bigat ng sitwasyon. "Aaron, kailangan mo nang pumunta ngayon. Ang alkalde ay isang importanteng tao. Mahalaga ito para sa atin," giit ng direktor. "Walang pasyente na mas mahalaga kaysa sa isa, Joseph. Hindi habang ako ang may hawak," tugon ni Aaron. Hindi inaalis ang tingin sa bata. "Tatapusin ko muna ito dito. Siguraduhin mong maalagaan siya hanggang makarating ako," pakiusap ni Aaron kay Joseph na nagpakita ng halatang salungat na damdamin sa kanyang mukha. "Kung may mangyari sa alkalde, pananagutan mo ito," babala ni Joseph. Sa pagtakbo ng oras, lumalaki ang tensyon sa silid. Patuloy na nagtatrabaho si Aaron ng mabilis at mahusay. Alam niyang bawat segundo ay mahalaga para sa bata at para sa alkalde. Ilang sandali ang lumipas na tila walang hanggan at sa wakas, naging normal na ang paghinga ng bata at nagpakita na ng malaking pagbuti ang kanyang mga vital signs. "Ayos na, pupuntahan ko na ang alkalde," sabi ni Aaron habang papalabas ng silid. Sa sandaling iyon, bumalik ang nurse na may seryosong ekspresyon sa mukha. "Dr. Ruggeri, ang alkalde, hindi na umabot. Nawalan na kami ng pasyente," malungkot na ibinalita ng nurse. Natulala si Aaron, naramdaman niyang bumigat ang kanyang dibdib habang iniisip ang mga posibleng epekto ng nangyari sa kanyang karera at sa ospital. Dahan-dahang inilagay ni Joseph ang kanyang kamay sa balikat ni Aaron. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ngayon ng halo ng pagkabigo at simpatya. "Ginawa mo ang sa tingin mong tama, Aaron, pero hindi ako sigurado kung makikita ito ng pamunuan sa parehong paraan," sabi ng nurse. Tumingin si Aaron sa bata. Ngayon ay payapang natutulog. Buhay ang kanyang nailigtas dahil sa kanyang desisyon. "Alam ko," sagot niya ng tahimik, puno ng determinasyon ang kanyang boses, "at gagawin ko ulit dahil ang pagsagip ng buhay ay laging sulit." Alam niyang maaaring malaki ang kahihinatnan nito, pero habang naglalakad siya sa mga pasilyo ng ospital, matatag ang kanyang mga hakbang, pinalakas ng kanyang paniniwalang sa kabila ng lahat. Tumupad siya sa kanyang sinumpaang tungkulin bilang doktor, ang hindi manakit. Ilang minuto ang nakalipas, narinig ni Aaron ang mahina at magalang na katok sa pinto ng kwarto kung saan naroon ang bata. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang ina ng bata.
na bagamat halatang kakaiyak lang, ngayon ay makikita na ang saya at pasasalamat sa kanyang mga mata. Pumasok siya, tinitingnan ang kanyang anak na ngayon ay mas maayos na, at marahang hinawakan ang kamay ng bata na ngayoy kitang-kita ang pagbuti. Dr. Ruggieri, sabi ng ina, puno ng emosyon ang kanyang boses. Hindi ko po alam kung paano ako makakapagpasalamat sa inyo. Iniligtas niyo ang buhay ng anak ko nang wala ng ibang gustong tumulong na may pasasalamat. Sa pagkagulat ni Aaron, iminulat ng bata ang kanyang mga mata at tiningnan siya ng mahinhin, nagpakita ng isang maliit na ngiti. Yumuko si Aaron upang mapantayan ang bata at ibinalik ang ngiti. Natutuwa akong makita kang mas maayos, iha. Isang karangalan ang makatulong sa inyo, sabi niya habang tumayo at muling tiningnan ang ina ng bata. Kung kailangan niyo pa ng tulong, huwag mag-atubiling kontakin ako, alok niya. Salamat, doktor. Pagpalain kayo ng Diyos. Narinig ko ang tungkol sa alkalde. Ipinagdarasal ko kayo, sabi ng ina bago tinawag si Aaron ng isang nurse para sa isa pang kaso. Ang mga sandaling ito ng pasasalamat ay nagpapatibay sa misyon ni Aaron bilang isang doktor. Bagaman magulo ang araw, hindi siya nakipag-usap sa direktor ng ospital sa huli. Pagod na pagod, umuwi si Aaron ng gabing iyon. Halos wala siyang oras para maligo at maghanda ng makakain bago bumagsak sa kama. Kinabukasan, habang tahimik na kumakain ng agahan, ang kanyang kapayapaan ay naantala ng makita mula sa bintana ang pagdating ng ilang itim na sasakyan sa harap ng kanyang bahay. Mabilis siyang bumaba ng hagdan patungo sa pintuan at doon ay nadatnan niya si Ginang Francisco, ang asawa ng yumaong alkalde, kasama ang ilang mga tagapayo at mga gwardya. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding lungkot at seryosong ekspresyon. Nang magtama ang kanilang mga mata, agad na naramdaman ni Aaron ang tensyon. Dr. Ruggieri, simula ng Ginang, sinusubukang kontrolin ang kanyang emosyon. Bakit sinabihan ako na iniwan ang aking asawa habang iniligtas mo ang iba? Tanong niya ng diretsahan. Ang kalungkutan sa kanyang mukha ay malinaw, ngunit may bakas din ng galit sa kanyang tingin na ikinagulat ni Aaron. Nanatiling kalmado si Aaron, alam niyang naroroon ang mga mamamahayag at nakamasid. Ginang Francisco, taos puso akong nakikiramay sa nangyari. Nauunawaan ko ang inyong pag-aalala. Gayunpaman, pagdating ko upang tulungan ang inyong asawa, huli na ang lahat. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko, tulad ng ginawa ko para sa bata. Para sa akin, ang bawat buhay sa ospital ay may pantay na halaga, paliwanag ni Aaron na may mahinahong tinig. Sandaling nag-isip ang Ginang na malinaw na puno ng pighati sa kanyang mukha. Ano ang balak mong gawin ngayon? Sasagutin mo ba ang iyong mga ginawa? Hindi ko hahayaang matapos ito ng ganun lang. Ang asawa ko ang pinakakilalang tao sa lungsod na ito. Mariing sagot niya, matatag ang tindig. Pinili ni Aaron na hindi magsalita ng anumang bagay tungkol sa pagkakapantay-pantay ng mga pasyente at sa halip ay kinilala ang tindi ng sakit ng babae. Oo, handa akong harapin ang anumang darating at gagawin ko ulit ang parehong bagay dahil ang tungkulin ko ay protektahan ang mga buhay ng walang pagkiling, sabi ni Aaron, na may matatag na tinig na sumasalamin sa kanyang resolusyon at pagkabahala sa kung ano ang susunod na mangyayari. At kung itutuloy ko ito at humingi ng hustisya, tanong niya na may hamon sa kanyang boses. Hindi nagpatinag si Aaron at matapang na tinugunan ang tingin ni Ginang Francisco. Kung ganoon, haharapin ko rin iyon. Nandito ako upang gawin ang tama, hindi ang madali. Sagot ni Aaron ng buong tapang. Ngayon, kung maaari, kailangan kong bumalik sa aking tungkulin, dagdag niya, bago dahan-dahang isinara ang pinto. Ang balita ng pagkamatay ng alkalde at ang kanyang harapan kay Ginang Francisco ay malalim na nakaapekto kay Aaron.
ngunit wala siyang kaalaman sa kung ano ang susunod na mangyayari. Pagbalik niya sa ospital matapos ang matinding tagpo, agad siyang pinatawag sa opisina ni Joseph, ang direktor. Nang pumasok siya, ramdam na ramdam niya ang tensyon sa silid at nakatayo si Joseph sa harap ng bintana, ang kanyang mga kamay nasa likod at ang kanyang katawan ay halatang matigas. Dr. Ruggeri, malala ang sitwasyon, panimula ni Joseph, walang paligoy-ligoy. Ang pagkamatay ng alkalde habang nasa ating pangangalaga at ang iyong pagpili na gamutin ang ibang pasyente ay naglagay sa ospital sa isang napakakomplikadong sitwasyon. Sabi ni Joseph nang hindi tumitingin kay Aaron. Nakatayo si Aaron malapit sa pinto, ramdam ang bigat ng bawat salitang binibigkas ni Joseph. Ginawa ko ang ayon sa mga prinsipyo ng aking sinumpaang tungkulin bilang doktor, Joseph. Iniligtas ko ang isang buhay na nasa mga kamay ko. Paliwanag ni Aaron, bagamat alam niyang maaaring hindi sapat ang kanyang mga paliwanag sa harap ng mga susunod na mangyayari. Naiintindihan ko ang iyong mga dahilan, Aaron, ngunit ang mga epekto nito ay napakalaki para hindi pansinin. Pinipilit ako mula sa iba't ibang panig. Ikinalulungkot kong sabihin ito, pero hindi ka na maaaring magpatuloy sa ospital na ito. Sabi ni Joseph sa wakas, habang humarap kay Aaron, makikita sa kanyang mga mata ang pag-aatubili at kalungkutan. Naramdaman ni Aaron na tila isang mabigat na martilyo ang bumagsak sa kanyang mundo. Ang buong bigat ng daigdig ay nasa kanyang mga balikat habang nilisan niya ang opisina ng direktor. Siya'y naguguluhan, tinitingnan ang mga pasilyo ng ospital sa huling pagkakataon. Bago pa niya lubos na matanggap ang kanyang pagkakatanggal, isang alarma ang biglang tumunog sa buong pasilyo. Biglang tumakbo si Joseph patungo kay Aaron. Kitang-kita ang takot sa kanyang mukha. Aaron, kailangan ko ang tulong mo. Nakakuha ako ng tawag pagkaraan ng paglabas mo sa opisina ko. Ito ang aking anak na babae. Nagkaroon siya ng aksidente at kailangan ko ang iyong tulong. Pakiusap ni Joseph, halatang balisa. Ang mga nurse, alam na natanggal na si Aaron, ay nag-aalangan sa kanyang presensya. Hindi tiyak kung ano ang gagawin. Nilabanan ni Joseph ang kanyang sarili at sa wakas, nagmakaawa kay Aaron. Please, ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya ngayon. Ang iba ay abala. Iligtas mo ang anak ko, Aaron, nagmamadaling sabi ng direktor. Harapin ng irony ng tadhana at ang seryosong sitwasyon, nagdesisyon agad si Aaron. Ipakita mo sa akin kung nasaan siya. Ang pag-aalinlangan ng mga nurse ay naglaho nang makita ang determinasyon sa mga mata ni Aaron. Habang tumatakbo sila patungo sa emergency room, natagpuan niya ang bata na walang malay at may malubhang pinsala. Walang pag-aalinlangan, sinimulan ni Aaron ang pagbibigay ng pangunang lunas. Pinamunuan ang mga nurse na may kalmadong kasanayan. Kailangan nating i-stabilize siya para sa operasyon, mabilis, magmadali tayo. Utos niya habang tinitingnan ang mga vital signs ng bata. Habang nagtatrabaho, nararamdaman ni Aaron ang bigat ng bawat desisyon. Alam na bawat isa ay maaring maging kritikal para sa buhay o kamatayan. Si Joseph, nakamasid mula sa pintuan, ay puno ng pag-aalala. Ngayon ay umaasa sa doktor na kakalabas pa lang sa kanyang trabaho para mailigtas ang kanyang anak. Ang mga pangunahing ugat ay buo, kontrolado na ang pagdurugo. Iniulat ni Aaron sa kanyang team na lubos na nakatuon sa kritikal na sitwasyon. Pagkatapos ng ilang minutong puno ng tensyon, na-stabilize ang sitwasyon. Kailangan niya ng operasyon pero nalampasan na natin ang pinakakritikal na yugto, sabi ni Aaron matapos niyang ma-stabilize ang pasyente. Ang anak ni Joseph ay nasa proseso ng pag-recover at wala nang panganib sa buhay niya. Pagkatapos ng paggamot, tinawag muli si Aaron sa opisina ng direktor. Pagdating doon, nilapitan siya ni Joseph, puno ng pasasalamat at bagong pagtingin kay Aaron. Salamat, Aaron.
Nagkamali ako tungkol sa iyo. Alam ko na ang ospital ay maaaring humarap sa mga kahihinatnan dahil sa iyong desisyon na iligtas ang bata at hindi ang alkalde, pero hindi ko kayang kaligtaan ang ginawa mo para sa aking anak. Gusto kong manatili ka dito. Gagawin ko ang lahat upang suportahan ka sa harap ng mga nangyayari, sabi ni Joseph, puno ng taos-pusong pasasalamat. Pasensya na, Aaron. Wala akong sapat na salita upang ipahayag ang pasasalamat ko sa ginawa mo para sa aking anak. Dagdag pa ng direktor habang hinawakan ang balikat ni Aaron. Pagod ngunit nasisiyahan si Aaron dahil muli siyang nakapagligtas ng buhay. Tumango siya at nagsalita. Lahat ng pasyente ay karapat-dapat sa pagkakataon, Joseph. Laging ganoon, ani Aaron, naisip ang lahat ng gulo ng araw. Sinubok siya ng buhay sa kanyang mga prinsipyo, ngunit nanatili siyang matatag. Ngunit patuloy pa rin ang pag-etyo ng mga salita ni Ginang Francisco sa kanyang isipan. Hindi ko hahayaang matapos ito nang walang mga kahihinatnan. Alam niyang mahirap ang mga pagsubok na darating. Aaron ay patuloy na naghahanda upang ipagtanggol ang kanyang mga desisyon, hindi lamang sa sarili niya, kundi pati na rin sa mga pasyente na mangangailangan ng kanyang tulong sa hinaharap. Matapos niyang makipag-ayos kay Joseph at matanggap ang pagkilala sa kanyang integridad bilang doktor, naramdaman ni Aaron ang isang panandaliang ginhawa. Ngunit alam niya na hindi pa tapos ang unos. Pagbalik niya sa ospital kinabukasan, napansin niyang iba na ang atmosfera. Ang mga tingin ng kanyang mga kasamahan ay nagbabago mula sa tahimik na paghanga hanggang sa lantad na pagsalungat. Kumalat na ang balita tungkol sa pagkamatay ng alkalde at ang kanyang desisyon na huwag iwan ang batang pasyente para lang gamutin ito, na nagbunsod ng mga debate tungkol sa etika at moralidad sa buong ospital. Habang naglalakad siya sa mga pasilyo, isang nurse ang palihim na lumapit sa kanya. Dr. Ruggeri, may mga taong nagtatanong tungkol sa inyo. Mga mamamahayag at sa tingin ko pating mga investigador ay iniimbestigahan ang inyong mga desisyon noong araw na namatay ang alkalde, sabi ng nurse na may pag-aalala. Tumango si Aaron, nagpapasalamat sa nurse at nagpatuloy papunta sa kanyang opisina. Hindi pa siya nauupo nang may kumatok sa pinto. 2 investigador ang pumasok kasama ang isang abogado. Dr. Ruggeri, nandito kami upang pag-usapan ang mga pangyayari sa pagkamatay ng alkalde. Kailangan naming lubos na maunawaan ang inyong mga aksyon noong araw na iyon. Inakusahan kayo ni Ginang Francisco ng kapabayaan, paliwanag ng investigador na naging dahilan para maging mas maingat si Aaron. Ang mga pagtatanong ay mahigpit at matindi. Ipinaliwanag ni Aaron ang kanyang mga ginawa at pinanindigan ang kanyang pangako sa panunumpa bilang doktor na huwag iwanan ang sinumang pasyenteng nasa panganib ng kamatayan. Bawat sandali ay mahalaga para sa batang iyon. Ginawa ko ang nararapat na aksyon na gagawin ng anumang doktor na may etika, paliwanag niya. Detalyadong ikinuwento ang nangyari. Pagkatapos ng interogasyon, mas lalong nakaramdam si Aaron ng pag-iisa. Ang mga pader ng ospital ay tila lumalapit sa kanya at bawat hakbang niya sa mga pasilyo ay nag-echo sa katahimikan. Pagdating niya sa parking lot, napansin niyang may isang sobre sa ilalim ng wiper ng kanyang kotse. Sa kuryosidad at pag-iingat, binuksan niya ito at nakita ang ilang mga dokumentong mula sa ospital. Tumibok ng mabilis ang puso niya nang mapagtanto niyang ang mga ito ay mga financial records at mga email ng administrasyon na pinag-uusapan ang pagbawas ng gastos sa mga kritikal na bahagi ng pangangalaga ng pasyente. Habang sinusuri niya ang mga dokumento, unti-unti siyang nadurog sa takot. Malinaw na ebidensya ito ng kapabayaan at korupsyon. Ipinapakita nito na alam ng ospital ang mga kakulangan na maaaring maglagay sa buhay ng mga pasyente sa peligro. Paano ito napunta sa kotse ko?
Bulong niya naliligalig sa kahulugan ng natuklasan niya. Ang bigat ng natuklasan ay hindi siya pinatulog ng gabing iyon. Alam ni Aaron na ang pagkakaroon ng mga dokumentong ito ay naglalagay sa kanya sa mas delikadong sitwasyon. Kung ilalabas niya ito, maaaring magalit ang buong administrasyon ng ospital at magsampa ng kaso laban sa kanya. Ngunit kung itatago niya ang katotohanan, sisirain nito ang lahat ng pinaninindigan niya bilang doktor. Kinabukasan, nagpasya siya. Dala ang mga dokumento, pumunta siya upang kausapin si Joseph. Kailangan nating mag-usap, Joseph. Tungkol ito sa administrasyon ng ospital, sabi ni Aaron. Inilapag ang mga dokumento sa mesa habang pinagmamasdan ang reaksyon ng direktor. Sinuri ni Joseph ang mga papel at ang kanyang mukha ay nagpakita ng sorpresa hanggang sa mapalitan ito ng mabigat na pagtanggap. Saan mo nakuha ito, Aaron? Tanong ni Joseph, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nakita ko ito sa kotse ko. May isang taong gustong malaman natin ito, Joseph. At bilang doktor, kailangan kong siguraduhin na hindi na malalagay sa panganib ang buhay ng mga pasyente dahil sa mga pagbawas sa badyet, paliwanag ni Aaron. Ang sumunod na katahimikan ay puno ng tensyon, tanda ng mahihirap na desisyong kailangang gawin. Sa wakas, tiningnan ni Joseph si Aaron, may paggalang na bakas sa kanyang mga mata. Magdudulot ito ng malaking kaguluhan kapag inilabas sa publiko. Pero tama ka, kailangan natin itong ayusin. Gayunpaman, hindi pa natin alam kung sino ang gumawa ng mga desisyong ito, sabi ng direktor, halatang kinakabahan. Dahil sa krisis na bigla ang dumating, nagsimula sina Aaron at Joseph na magplano kung paano haharapin ang mga revelasyon mula sa mga dokumento at siguraduhin na hindi lamang makakaligtas ang ospital sa iskandalo, kundi magiging mas matatag at ethical pa. Sa kabila ng pagod at bigat ng mga nakaraang linggo, nakaramdam si Aaron ng bagong lakas. Handa na siyang lumaban, hindi lang para sa kanyang karera, kundi para sa kinabukasan ng lahat ng pasyenteng papasok pa sa pinto ng ospital ng San Daniel. Sa paglipas ng panahon, lalo pang tumindi ang tensyon sa ospital. Kumalat sa media ang balita tungkol sa kasong isinampa laban kay Aaron dahil sa kanyang mga desisyon noong insidente ng alkalde. Ngayon, hindi lamang ang mga pasilyo ng ospital, kundi pati na rin ang buong mundo ay matamang nagmamasid sa bawat galaw ni Aaron. Pagpasok niya sa kanyang opisina, nakakita siya ng makapal na sobre sa kanyang mesa. Nang buksan ito, nakita niyang naglalaman ito ng kopya ng legal na kaso laban sa kanya. Detalyadong nakasaad ang mga akusasyon ng kapabayaan sa medikal na serbisyo. Bawat salita ay mabigat, bawat linya ay parang dagok, pero alam niyang kailangan niya itong harapin ng may dignidad. Paano makakaapekto ito sa iyong posisyon dito sa ospital? Tanong ni Joseph na pumasok bigla. Kita ang pagkabahala sa kanyang mukha, hindi lang para sa kaibigan, kundi pati sa ospital. Ginagawa akong target nito, Joseph, pero binibigyan din ako ng pagkakataon na ipagtanggol hindi lang ang aking kaso, kundi pati na rin ang integridad ng buong medical team na nagtatrabaho sa ilalim ng matinding presyon, tugon ni Aaron habang masusing tinitingnan ang mga dokumento na may determinasyon. Tumango si Joseph, inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Aaron. Nandito ako para suportahan ka, Aaron. Iniligtas mo ang anak ko at hinding-hindi ko makakalimutan yon. Bukod pa diyan, lumalaban ka para sa mas malaking layunin, sabi ng direktor na may empatya. Ginugol ni Aaron ang natitirang oras ng araw sa paghahanda ng kanyang depensa kasama ang kanyang abogado. Sinuri ang bawat detalye ng kaso. Ang mga diskusyon ay matindi at nakakapagod, pero kailangan. Kailangan nating suriin ang bawat desisyong ginawa mo noong gabing iyon batay sa etika ng medical na propesyon. Walang duda na ang intervention mo ay nagligtas ng buhay, sabi ni Dr. Flores, ang kanyang legal na kinatawan.
Habang lumilipas ang araw at nagdaraan ang gabi, tutok si Aaron sa pagsusuri ng mga medikal na tala. Pinatatatag ang kanyang mga argumento. Bawat dokumento, bawat graph at bawat ulat ay sumasalamin sa kanyang dedikasyon at sa kahirapang magbalanse sa pagitan ng pagligtas ng buhay at pagsunod sa mga nakatakdang protokol. Ngunit ang tunay na hamon ay dumating nang imbitahan si Aaron sa isang debate sa telebisyon tungkol sa etika ng medikal na propesyon, kung saan kailangan niyang humarap sa isang publiko at grupo ng mga eksperto. Sa lakas at malinaw na paliwanag, ipinagtanggol ni Aaron ang kanyang mga desisyon. Ang obligasyon ko ay para sa aking mga pasyente, at kapag nasa sitwasyon ng buhay at kamatayan, malinaw ang etikal na pagpipilian. May responsibilidad tayong gawin ang lahat ng makakaya upang mailigtas ang buhay, wika niya. Pagkatapos ng debate, habang naglalakad si Aaron sa mga tahimik na pasilyo ng ospital, pinag-isipan niya ang lahat ng nangyari sa mga nakaraang linggo. Sa kabila ng suporta ng ilang mga kasamahan, ang kritisismo ng iba at ang matinding atensyon ng media ay labis na nakakapagod, pero nananatili siyang tiwala na ginagawa niya ang tama. Bagaman ramdam niya ang pagod at oposisyon, ikinagulat niya ang isang pangyayari kinabukasan. Sa isang balita sa umaga, ipinakita ang isang ulat kung saan ilang mga pasyente na kanyang inalagaan sa loob ng maraming taon ay nagpahayag ng kanilang suporta at pasasalamat. Ang tapang at integridad ni Dr. Aaron ay inspirasyon sa amin. Iniligtas niya ang aming mga buhay. Pahayag ng mga pasyente, nagbibigay kay Aaron ng isang sandali ng ginhawa sa gitna ng kaguluhan. Kinagabihan, habang natutulog si Aaron sa isang maliit na kama sa emergency room, alam niya na ang mga susunod na araw ay magiging mapagpasya para sa kanya. Ngunit armado ng katotohanan at suporta ng mga taong naniniwala sa kanya, handa na siyang harapin ang anumang hamon. Alam niyang magiging mahirap ang laban pero hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, habang tinatamasa ang isang maikling sandali ng kapayapaan sa kanyang opisina, biglang tumunog ang telepono. Sa kabilang linya, narinig niya ang pamilyar na boses mula sa kanyang nakaraan. Si Andre, ang kanyang dating propesor sa universidad, na ngayon ay direktor ng isang ospital pangkomunidad sa isang lugar na lubos na nangangailangan. Aaron, nakita ko sa balita ang nangyari. Kailangan mo ng pagbabago ng kapaligiran at may alok ako para sa iyo, sabi ni Andre. Halata ang pag-aalala at paghanga sa kanyang tinig. Professor Andre, nakakagulat kayong marinig, sagot ni Aaron na nag-aalinlangan, habang iniisip pa rin ang mga maaaring maging resulta ng kanyang sitwasyon. Ano po ang alok ninyo? Ipinaliwanag ni Andre na ang ospital na kanyang pinamumunuan ay dumaranas ng matinding kakulangan sa mga kagamitan at nangangailangan ng mga doktor na may karanasan at malasakit katulad ni Aaron. Wala kaming mga modernong kagamitan o malalaking pondo mula sa mga tanyag na ospital, pero mayroong komunidad dito na desperadong nangangailangan ng dekalidad na serbisyong medikal, sabi ni Andre na may halong pag-asa. Habang nakikinig si Aaron, unti-unting nahikayat siya sa ideya ng pagbibigay ng malaking pagbabago sa isang lugar na higit na nangangailangan. Paano naman ang mga resources? Paano ako makakatiyak na magagawa ko ang pagkakaiba doon nang walang sapat na suporta? Tanong niya, tinitimbang ang mga mabuti at masamang aspeto. Aaminin ko sa iyo, Aaron, hindi ito madali, pero naniniwala ako na sa iyong kakayahan at dedikasyon kaya nating gumawa ng malaking pagbabago. Tugon ni Andre na puno ng pag-asa. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at inilarawan ni Andre ang kalagayan ng ospital, kung paano sa kabila ng mga pagsubok, ang kanilang koponan ay nagkakaisa para sa kalusugan ng komunidad.
Naramdaman ni Aaron ang muling pagbabalik ng kanyang layunin. Naalala niya ang dahilan kung bakit pinili niyang maging doktor. Kailangan ko ng oras para pag-isipan ito, Andre. Malaking pagbabago ito. Pagtatapos ni Aaron sa tawag, alam ang bigat ng desisyon sa kanyang harapan. Sa mga sumunod na araw, malalim na nagmuni-muni si Aaron tungkol sa kanyang karera at kung ano ang tunay niyang pinahahalagahan bilang isang doktor. Ang suportang natanggap niya sa gitna ng krisis ay nagpatibay ng kanyang kagustuhang magpatuloy sa paggawa ng kaibhan, kahit saan man iyon. Pagkatapos ng isang gabi ng pagninilay, nagpasya siyang tanggapin ang alok ni Andre. Sa bukang liwayway, tinawagan niya si Andre, puno ng kumpiyansa at determinasyon sa kanyang boses. Handa na ako. Gagawin natin ito. Babaguhin natin ang sitwasyon sa lugar kung saan ito pinakakailangan, sabi niya. Halatang naramdaman ni Andre ang ginhawa at saya. Natutuwa akong marinig yan, Aaron. Hindi ka magsisisi. Magsimula na tayong ayusin ang iyong paglipat. Sagot ng dati niyang guro sa medisina, masaya sa kanyang pasya. Sa natapos na desisyon, nakaramdam si Aaron ng muling pag-usbong ng enerhiya at layunin. Ginugol niya ang buong araw sa pag-aayos ng kanyang schedule upang magawa niyang magtrabaho sa parehong ospital ng sabay. Kahit alam niyang magiging nakakapagod ito, ang kasiyahan ng makapaglingkod sa mga nangangailangan ang nagbibigay sa kanya ng malaking motibasyon. Sinimulan ni Aaron ang kanyang trabaho sa ospital pangkomunidad na puno ng kasabikan at kaunting pag-aalinlangan. Araw-araw may mga bagong hamon na nagdadala ng pangangailangan ng kanyang buong kaalaman at pagkamalikhain sa pagharap sa kakulangan ng mga kagamitan. Matatagpuan ang ospital sa isang mahirap na lugar at bawat pasyenteng pumapasok ay may dalang kwento ng pangangailangan at pag-asa. Sa mga unang linggo, tinanggap siya ng koponan ng ospital na may kaunting pag-aalinlangan, ngunit sa kanyang kakayahan at dedikasyon, mabilis niyang nakuha ang tiwala ng kanyang mga bagong kasamahan. Kahanga-hanga ang mga nagagawa mo sa kabila ng kakaunting kagamitan, sabi ni Andre matapos ang isang komplikadong operasyon na matagumpay na pinangunahan ni Aaron. Isa ito sa pinakaabalang araw mula nang magsimula si Aaron sa ospital pangkomunidad. Isang matinding aksidente ang naganap sa komunidad at napuno ang maliit na ospital hanggang sa sukdulan. Bawat kama ay okupado at ang mga pasilyo ay ginawang pansamantalang extension ng mga silid pangangalaga. Si Aaron lumipat mula sa isang operating room patungo sa isa pa, abala sa mga operasyon at paggamot, sinisikap niyang mapanatili ang kaayusan sa gitna ng kaguluhan. Habang nakatutok siya sa pag-stabilize ng isang binatilyo na nahihirapan sa paghinga dahil sa komplikasyon mula sa aksidente, tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa ospital ng San Daniel. May isang pasyente na nasa kritikal na kalagayan at nangangailangan ng kanyang espesyalidad sa isang komplikadong operasyon sa puso. Mukhang imposibleng magdesisyon. Sa isang banda, maraming pasyente ang nangangailangan pa ng operasyon sa ospital pangkomunidad. At sa kabila, isang buhay ang maaaring mawala kung hindi siya maka-intervene. Tumingin si Aaron sa paligid at nakita ang mga miyembro ng pangkat ng ospital na nagsisikap ng todo. Andre, tinawagan ako mula sa ospital ng San Daniel. May pasyente roon na nangangailangan ng agarang operasyon na ako lang ang makakagawa. Kamusta ang sitwasyon dito? May iba bang makakapag-aasikaso? Tanong ni Aaron, puno ng pangamba. Si Andre, kahit halata ang pagod at stress, ay nanatiling kalmado sa kanyang sagot. Sobrang dami ng pasyente dito, Aaron, pero naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Kung kailangan mong umalis, gagawin namin ang lahat ng makakaya namin dito. Pero takot akong may ilang pasyente na hindi na makakaligtas kung mawawala ka.
Mayroon pang ilang nasa kritikal na kondisyon na kailangan ng atensyon mo. Ramdam ang bigat sa kanyang puso, mabilis na nagdesisyon si Aaron. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko dito. Hindi muna ako aalis. Gagawin ko ang lahat para sa mga pasyente dito at pagkatapos ay pupunta ako sa San Daniel, sabi ni Aaron nang may buong dedikasyon sa krisis sa harap niya. Bumalik siya sa trabaho ng mas mabilis at mas episyente, sinisikap na pagsabayin ang bilis at katumpakan habang binibigyan ng mga tagubilin sa telepono ang mga nurse sa San Daniel para mapanatili ang kalagayan ng pasyente hanggang sa kanyang pagdating. Pagkatapos ng ilang oras, nang magsimulang ma-stabilize ang sitwasyon, mabilis na nagtungo si Aaron sa ospital ng San Daniel. Ang pasyente ay nasa kritikal na kalagayan, ngunit ginawa ni Aaron ang lahat ng makakaya niya at sa huli, matagumpay niyang na-stabilize ang pasyente at isinagawa ang kinakailangang operasyon upang iligtas ang buhay nito. Bagaman nakaramdam ng ginhawa, patuloy na bumabalik sa kanyang isip ang bigat ng desisyon na kailangang pumili sa pagitan ng mga pasyente. Pagbalik niya sa ospital pangkomunidad, malalim pa rin ang iniisip ni Aaron sa mga pangyayaring naganap. Tama ba ang naging desisyon ko? Tanong niya sa sarili, ramdam ang bigat ng responsibilidad. Napansin ni Andre ang pag-aalala ni Aaron at marahang inilagay ang kamay sa kanyang balikat upang aliwin siya. Marami kang naligtas na buhay dito ngayon at ayon sa aking alam, ang pasyente doon sa San Daniel ay nagpapagaling na rin. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo, Aaron, huwag mong sisihin ang sarili mo. Lahat tayo ay humaharap sa mahihirap na desisyon sa ating karera, sabi ni Andre, nagbibigay ng lakas ng loob kay Aaron. Bagaman, pinalakas ng mga salita ni Andre na natiling mabigat ang damdamin ni Aaron, patuloy siyang nagtrabaho hanggang sa tuluyang mapagod. Kinabukasan, pagdating niya sa ospital ng San Daniel, nakita niya ang isang selyadong sobre sa pintuan ng kanyang opisina. Sa loob nito, isang hindi kilalang reklamo ang nakasulat. Inaakusahan siya ng pagpapabaya sa kanyang tungkulin sa pribadong ospital pabor sa ospital pangkomunidad. Ang dokumento ay isang malinaw na banta. May mga kahihinatnan ang iyong desisyon, Dr. Ruggeri. Maghanda kang harapin ito, sabi ng sulat. Binasa ni Aaron ang liham ng ilang beses at bawat salita ay lalo pang nagpapatibay ng kanyang determinasyon na ipagtanggol ang kanyang desisyon. Pinili ko kung saan ako higit na kailangan. Bulong niya sa sarili, handang harapin ang anumang legal o moral na laban na darating. Alam niyang magiging mahirap ang araw pero handa siyang lumaban para sa kanyang paniniwala, gaano man ito kahirap. Dumating ang araw ng unang pagdinig ng kaso ni Aaron. Puno ang korte nang pumasok siya, ramdam ang tensyon at matinding paghihintay. Habang nauupo, nararamdaman niya ang mga matatalas na tingin na nakatuon sa kanya. Bawat isa ay tila gumagawa ng sariling hatol batay sa mga sensasyon at tsismis na kumakalat. Mula sa simula ng kaso, nakatuon ang proseso sa kanyang mga desisyon noong araw na namatay ang alkalde, ngunit mabilis itong lumawak upang isama ang kanyang mga aksyon sa ospital pangkomunidad na hindi niya inasahan. Inakusahan ng mga taga-usig si Aaron ng pagpapabaya sa kanyang mga tungkulin sa pribadong ospital pabor sa ospital pangkomunidad na inilalagay sa panganib ang buhay ng mga pasyenteng umaasa sa kanya sa dalawang lugar. Ang bawat desisyon na ginawa ko ay ginabayan ng layunin na mailigtas ang pinakamaraming buhay hanggat maaari sa sandaling iyon. Sa ospital ng komunidad, humarap kami sa maraming kritikal na emergency ng sabay-sabay. Pinili kong manatili batay sa agarang pangangailangan ng mga pasyente na naroon at dahil nandun na rin ako, ang paglipat sa ibang ospital ay aaksaya ng mahalagang oras na maaaring makaapekto sa kalagayan ng mga pasyente sa parehong ospital. Paliwanag ng doktor
ng malinaw. Sa buong paglilitis, sinikap ng mga abogado ni Aaron na ipakita ang kanyang dedikasyon at pagsusumikap sa medisina, binibigyang diin ang kanyang hilig na lampasan ang kanyang tungkulin upang maalagaan ang mga pasyente kahit saan pa man sila naroroon. Gayunpaman, tumindi ang tensyon sa loob ng korte nang isang hindi inaasahang saksi ang tinawag upang magbigay ng testimonya. Ito'y isang dating kasamahan ni Aaron mula sa ospital ng San Daniel, isang taong itinuring niyang kaibigan at pinagkakatiwalaan. Ang maaring isiwalat ng saksi ay tila napakahalaga at ang katahimikan sa paligid ay halos madama. Mangyaring ilahad ninyo sa hukuman ang inyong karanasan sa pagtatrabaho kasama si Dr. Ruggeri, hiling ng piskal. Bahagyang nag-alinlangan ang saksi, tumingin ng mabilis kay Aaron bago nagsimula. Marami akong taon na nakatrabaho si Dr. Ruggeri at palagi ko siyang hinahangaan bilang isang profesional. Subalit, may mga pagkakataon na naramdaman kong ang kanyang mga desisyon ay nagdadala ng labis na pasanin sa natitirang bahagi ng team, lalo na nang nagsimula siyang magbahagi ng oras sa pagitan ng ospital ng komunidad. Pahayag niya at bawat salita ay parang matalim na pako para kay Aaron na pilit pinapanatili ang kanyang kalmadong anyo. Alam niyang ang kanyang mga desisyon ay maaaring suriin sa iba't ibang paraan, ngunit hindi niya inakala na magagamit ito laban sa kanya sa ganitong paraan. Masasabi niyo ba na napabayaan ni Dr. Ruggeri ang kanyang mga tungkulin sa San Daniel? Tanong ng piskal. Sa tingin ko, lagi siyang may mabuting intensyon, pero oo, may mga pagkakataon na kapansin-pansin ang kanyang pagkawala. Amin ng saksi, halatang hindi komportable. Habang nagpapatuloy ang testimonya, nararamdaman ni Aaron ang bigat ng mga salitang iyon at ang mga tingin ng lahat ng nasa loob ng korte. Hindi lamang ito laban para sa kanyang karera, kundi para sa kanyang pagkatao at sa mga mahihirap na desisyong nagmarka ng kanyang landas bilang isang doktor. Pagtapos ng araw, habang nababakante na ang korte at unti-unting nawawala ang mga huling bulungan ng mga pag-uusap, naglaan si Aaron ng sandali para magnilay. Anuman ang magiging resulta, alam niya na kumilos siya ng may pinakamabuting intensyon, palaging inuuna ang buhay ng tao kaysa sa anumang iba pang konsiderasyon. Ngunit ang mga salita ng saksi ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang masakit na paalala na sa larangan ng medisina at hustisya, ang mabuting intensyon ay hindi palaging sapat. Handa si Aaron na harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga desisyon saan man ito humantong. Kinabukasan, habang nagpapatuloy ang paglilitis, nagbago ang pokus sa pagdating ng isang bagong saksi na ang kwento ay nagbigay pag-asa na magbibigay ng ibang liwanag sa mga ginawa ni Aaron. Isang malamig at maliwanag na araw iyon at ang silid ng korte ay puno ng mga mamamahayag at mga mamamayan na sabik na matunghayan ang susunod na kabanata ng matinding dramang ito. Ang saksi ay isang nurse mula sa ospital ng komunidad, si Josephine, isang babae nasa katanghaliang gulang na may kalmadong ngunit determinadong ekspresyon. Nang siya'y tinawag upang magbigay ng testimonya, ang kanyang kalmadong boses ay pumuno sa silid, nagbibigay ng malinaw na kaibahan sa tensyon na hanggang noon ay bumabalot sa kapaligiran. Maaari niyo bang ilarawan ang inyong karanasan sa pagtatrabaho kasama si Dr. Ruggeri sa ospital ng komunidad? Tanong ng abogado ng depensa. Siyempre, sagot niya na itinutuon ang kanyang tingin sa mga miyembro ng hurado. Dumating si Dr. Ruggeri sa aming ospital sa oras ng matinding pangangailangan. Hindi lang niya dinala ang kanyang natatanging mga kakayahan sa operasyon, kundi pati na rin ang kakayahang magbigay ng inspirasyon at pagbutihin ang performance ng buong team.
Ang kanyang dedikasyon ay nagresulta sa pagliligtas ng napakaraming buhay. Karamihan sa mga ito ay maaaring nawala kung wala ang kanyang direktang intervention. Habang nagsasalita si Josephine, ikinuwento niya ang mga sitwasyon ng mga pasyenteng ginamot ni Aaron sa ospital ng komunidad. Binibigyang diin ang mga milagrosong paggaling at ang mga patotoo ng mga pamilyang lubos na nagpapasalamat. Ang kwento na nabubuo ay malakas at nakakaantig sa lahat ng naroon. Pinalabas ng media na pinaboran ni Dr. Ruggieri ang isang ospital at pinabayaan ng iba, patuloy ni Josephine. Ngunit ang nakita ko ay isang doktor na gumawa ng mga desisyon batay sa agarang pangangailangan ng mga pasyente nang walang pagkiling sa kanilang katayuan sa buhay upang iligtas ang kanilang mga buhay. Unti-unti, nagbago ang tono ng mga ulat sa media. Lumabas ang mga balita tungkol sa testimonya ni Josephine at ang mga kwento ng mga pasyenteng natulungan ni Aaron na nagbigay ng bagong pananaw sa moral na dilemang hinarap niya sa kanyang mga desisyon. Gayunpaman, ang pinakamahalagang sandali ng araw ay nang dumating ang isang dating pasyente mula sa ospital ng komunidad. Isang binata na ginamot ni Aaron matapos ang isang malalang aksidente sa trabaho na muntik ng ikamatay niya. Ang kanyang presensya ay isang buhay na patotoo sa positibong epekto ni Aaron. Nasa bingit na ako ng kamatayan, pahayag ng pasyente na malinaw na tinutukoy ang hurado. Ang ospital ng komunidad ang tanging opsyon ko. Wala akong kakayahan para magpagamot sa pribadong ospital at si Dr. Ruggieri ang anghel na nagligtas ng aking buhay. Kung wala siya, hindi ako naririto ngayon. Ang pahayag ng pasyente ay nagdulot ng bulungan sa buong silid at maraming mga mata ang nakatuon kay Aaron na nakikinig na may halong pagpapakumbaba at determinasyon. Kitang-kita na sa kabila ng mga paratang at presyon, may tunay at konkreto siyang nagawa. Pagtapos ng araw, habang umaalis si Aaron mula sa korte kasama ang kanyang mga abogado at ilang taga-suporta, naramdaman niya ang kaunting pag-asa. Ang katotohanan ng kanyang mga aksyon ay nagsisimulang lumabas na hinahamon ang mga simplistikong kwento na sumakop sa mga headline. Ngunit alam niya na malayo pa ang laban. Ang hindi kilalang nagreklamo at ang pagkamuhi ng ilang sektor ay patuloy na banta sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit ngayon, higit kailanman, determinadong ipagpatuloy ni Aaron ang kanyang laban, hindi lang para sa kanyang reputasyon, kundi para sa mas malaking layunin ng pagtatanggol sa karapatan ng bawat isa na makamit ang maayos na kalusugan, anuman ang kanilang katayuan sa lipunan o ekonomiya. Kinabukasan, puno ang bawat upuan sa korte at ramdam ang tensyon sa hangin dahil inaasahan ng lahat ang pagtatanggol ni Aaron, isang sandaling inaasahang magiging pinakamataas na bahagi ng paglilitis. Tumayo si Aaron, hinarap ang hurado na may kalmadong postura ngunit puno ng determinasyon. Sinimulan niya ang kanyang depensa, ang kanyang boses ay matatag na nagpapahiwatig hindi lamang ng kahalagahan ng kanyang mga salita, kundi pati na rin ng kanyang matinding dedikasyon sa kanyang propesyon. Mga ginagalang na miyembro ng hurado, pagsisimula ni Aaron. Ang buhay ko bilang isang profesional ay nakatuon sa isang layunin, iligtas ang mga buhay. Ang bawat desisyong ginawa ko, bawat gabing hindi ako nakatulog, bawat sandaling ginugol ko sa ospital ay ginabayan ng aking matibay na pangako na gawin ang lahat ng kaya ko upang protektahan at pagbutihin ang kalusugan ng mga tao. Huminto siya saglit, tinitigan ang bawat isa sa mga miyembro ng hurado, ipinapahayag ang kanyang taos-pusong dedikasyon.
Nang ako'y humarap sa sitwasyon kung saan kailangan kong mamili kung mananatili ako sa ospital ng komunidad o lilipat sa San Daniel, ginawa ko ang desisyon batay sa direktang pagsusuri ng mga pinakaapurahang pangangailangan. Maraming buhay ang nasa peligro at pinili kong manatili kung saan ako makakagawa ng pinakamalaking pagkakaiba. Naalala ko nang dumating ang alkalde sa ospital, ako'y nag-aasikaso sa isang batang babae na ang buhay ay nasa bingit ng kamatayan. Ang iwan siya sa ganong kritikal na sandali ay magiging fatal. Bawat buhay ay mahalaga, anuman ang estado sa lipunan o posisyon sa lipunan. Walang duda, tutulungan ko ang alkalde kung nagkaroon ako ng pagkakataon. Ngunit noong oras na yon ay inililigtas ko ang buhay ng isang bata. Ipinaliwanag ni Aaron ng malinaw at may buong tiwala. Habang nagsasalita, inilalarawan ni Aaron ang mga pagsubok na kanyang hinarap noong gabing iyon. Ang kanyang tinig ay may halong emosyon habang inaalala ang mga mukha ng mga taong kanyang nailigtas. Ang etika sa medisina ay hindi lamang isang hanay ng mga teoryang alituntunin. Ito ay isang realidad na pinagdadaanan namin sa bawat mahirap na desisyon, sa bawat kritikal na pagpili sa mga mapanganib na sandali. Ang aking prioridad ay ang mga taong nakikipaglaban para sa kanilang buhay sa aking harapan. Pagkatapos, hinarap ni Aaron ng direkta ang mga akusasyon ng kapabayaan, puno ng determinasyon. Inakusahan nila ako ng pagpapabaya sa aking tungkulin sa ospital ng San Daniel. Ngunit paano ako magiging pabaya kung inililigtas ko ang mga buhay sa mismong sandaling iyon? Ang medisina ay hindi basta-basta puti o itim. Puno ito ng iba't ibang anyo ng kulay abo, na may mga desisyong kasing kompleks ng mga kondisyong aming ginagamot. Patuloy niya habang dinitalye ang hirap ng pamamahala sa mga limitadong mapagkukunan sa parehong ospital. Oo, gumawa ako ng mga mahihirap na desisyon. Oo, bawat desisyon ay may mga kalalabasan. Ngunit ang bawat isa ay ginawa na may matibay na paniniwala na ginagawa ko ang pinakamainam ayon sa mga kalagayang aking kinaharap. Ipinahayag niya. Namayani ang katahimikan sa silid habang inilalatag ni Aaron ang kanyang masigasig na depensa na nakakaantig maging sa mga pinaka-skeptiko. Tinapos niya ang kanyang pananalita sa isang emosyonal na pakiusap na nakatuon hindi lamang sa hurado kundi sa lahat ng naroon sa korte. Hiniling ko sa inyo na isaalang-alang hindi lamang ang mga faktong ipinakita, kundi pati na rin ang puso at kaluluwa na inilaan ko sa aking propesyon. Nakatayo ako sa inyong harapan ngayon, hindi lang bilang isang doktor, kundi bilang isang tao na ang kaligtasan ng mga buhay ay ang pinakadiwa ng aking pagkatao. Matapos ang pahayag ni Aaron, ang kapaligiran sa loob ng silid ay napuno ng katahimikan at pagmumuni-muni. Ang kanyang mga salita ay tumagos ng malalim, nag-udyok sa lahat na pag-isipan ang tunay na implikasyon ng kanyang mga aksyon at ang mga pang-araw-araw na hamon na hinaharap ng mga doktor. Napansin ng hukom ang bigat ng sandali at inanunsyo na ipagpapaliban ang hatol dahil sa komplikasyon ng kaso at epekto ng huling mga testimonya. Kailangan natin ng mas maraming oras upang makapagbigay ng makatarungang desisyon. Magkikita tayong muli sa susunod na linggo para sa pinal na hatol. Nang marinig ito, nakaramdam si Aaron ng halong ginhawa at kaba na ibigay na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nagsalita siya ng tapat. Ngayon, ang tanging magagawa niya ay maghintay. Umaasa na ang kanyang pagmamahal sa medisina at ang kanyang dedikasyon sa mga pasyente ay mapapansin at mapapahalagahan. Habang palabas ng korte, kasama ang kanyang abogado at ilang kasamahan na sumuporta sa kanya, naramdaman ni Aaron ang pagkapagod ngunit may kapayapaan dahil alam niyang nanatili siyang tapat sa kanyang mga prinsipyo anuman ang magiging huling resulta. Handa na si Aaron na harapin ang kahit anong mangyari, batid na anuman ang maging hatol,
Patuloy siyang lalaban para sa kanyang mga paniniwala. Ramdam ang tensyon sa silid nang bumalik si Iron para sa pagpapatuloy ng paglilitis. Alam ng bawat taong naroon ang kahalagahan ng araw na iyon, hindi lamang para kay Iron, kundi para rin sa komunidad na kanyang pinagsisilbihan. Puno ang silid ng mga manonood, mamamahayag at mga mamamayan na nagsisimulang makita si Iron hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang simbolo ng dedikasyon sa medisina sa harap ng matinding pagsubok. Sa gitna ng argumento ng isa sa mga abogado, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbago sa atmosfera ng korte. Isang miyembro ng hurado, isang matandang lalaki, ay biglang nakaramdam ng matinding sakit sa dibdib. Hinahawakan ito na may ekspresyon ng matinding paghihirap. Agad na tumayo si Iron mula sa kanyang upuan, hinimok ng kanyang instinct at pagsasanay bilang doktor. "Pakiusap, magbigay kayo ng espasyo at umatras." Sigaw niya habang mabilis na sinusuri ang kalagayan ng lalaki, napansin ang mga palatandaan ng posibleng atake sa puso. Agad na nagsagawa si Iron ng mga paunang hakbang ng pang-emerhensyang lunas at inutusan ang isang tao na tumawag ng ambulansya habang nagbigay siya ng paunang lunas. "Kapit lang, tutulungan ka namin," sabi niya sa biktima. Sinisikap na panatilihing gising ito at minomonitor ang mga vital signs. Ang husay at kalmadong paraan ng paghawak ni Iron sa sitwasyon ay nagpatibay sa harap ng lahat ng naroroon ang kanyang kakayahan at dedikasyon sa medisina. Pagdating ng mga paramediko at nang maalis na ang miyembro ng hurado patungo sa ospital, ipinahinto ng hukom ang mga proseso, binibigyan ng oras ang lahat upang maisip ang nangyari. Ito'y lalong nagpatibay sa paniniwala ng marami sa walang sawang dedikasyon ni Iron. Sa labas ng korte, nagsimulang kumilos ang komunidad. Bumuo ng mga grupo ng suporta, nag-organisa ng mga vigil para sa kalusugan at dumami ang mga kampanya sa social media na binibigyang diin ang dedikasyon ni Iron sa kanyang mga pasyente at nananawagan para sa hustisya sa kanyang paglilitis. Habang lumalakas ang suporta, ang abogado ni Iron, si Ginoong Torres, ay nakatanggap ng agarang tawag sa kalagitnaan ng pagdinig. Pansamantala siyang lumabas at bumalik na may ekspresyon ng sorpresa at pagkaapurahan. Lumapit siya kay Iron at mabilis na bumulong. "Mayroon tayong mga bagong ebidensya na maaring maging susi sa iyong kaso. May nagbigay ng mga dokumento na nagpapatunay sa kakulangan ng mga mapagkukunan at ang labis na pangangailangan na ipinataw sa iyo noong araw na iyon," wika ni Torres. Nang marinig ito, nakaramdam si Iron ng halong ginhawa at kaba. Sana'y sapat na ito, bulong ni Iron habang iniisip ang magiging epekto ng mga bagong impormasyong iyon. "Dapat nating ipresenta ito kaagad," sagot ni Ginoong Torres habang inihahanda ang kanyang sarili na hilingin sa hukom ang muling pagbubukas ng kaso gamit ang mga bagong ebidensya. Samantala, naghihintay ang buong korte, puno ng tensyon at tila mabigat ang katahimikan habang inaasahan ang mga susunod na pangyayari. Pinagmamasdan ni Iron ang kanyang paligid, nararamdaman ang suporta mula sa komunidad, mga mamamahayag at maging sa ilang kasamahang doktor na nagtipon para sumuporta sa kanya. Higit pa sa hatol, napagtanto ni Iron na may nagawa na siyang mahalaga. Muling pinapanday ang pambansang talakayan tungkol sa etika sa medisina at ang kahalagahan ng pantay na akses sa kalusugan para sa lahat. Habang hinihintay ang desisyon ng hukom tungkol sa pagtanggap ng mga bagong ebidensya, naramdaman ni Iron na ang lahat ng ito ay maaaring hindi lang linisin ang kanyang reputasyon, kundi baguhin din ang pananaw ng marami tungkol sa pagkakapantay-pantay sa pangangalaga sa kalusugan. Muling nagpatuloy ang paglilitis na may mas mataas na antas ng inaasahan matapos ang maikling pahinga.
Alam ng lahat na ang mga susunod na oras ay maaaring magpabago sa buhay ni Aaron at makaapekto sa operasyon ng ospital na kanyang pinagtatrabahuhan. Iniharap ng abogado si Ginoong Torres ang mga bagong ebidensya na may seryosong tono na nakaagaw ng pansin ng lahat. Mga ginagalang na miyembro ng hukuman simula ni Torres, ang mga ebidensyang ito ay naglalantad ng nakakabahalang katotohanan tungkol sa ospital ng San Daniel. Mga dokumentong itinago hanggang ngayon ang nagbubunyag ng sistematikong pagkakamali na malaki ang naging ambag sa trahedyang nakaapekto sa ating minamahal na alkalde, paliwanag ng abogado habang inaabot ang mga kopya ng dokumento sa hurado at sa prosekusyon. Kasama sa mga dokumentong ito ang mga email mula sa administrador ng ospital at mga ulat tungkol sa pagbawas ng mga pangunahing mapagkukunan at supply na kinakailangan para sa pag-stabilize ng mga pasyente. Gaya ng inyong makikita, ang doktor na si Ruggeri ay inilagay sa isang imposibleng sitwasyon, pinalala ng mga desisyong administratibo na naglagay sa mga pasyente sa panganib. Dagdag ng abogado. Habang tinatanggap ng korte ang mga bagong impormasyon, nagbago ang atmosfera. Ang focus ng mga paratang ay unti-unting lumilipat mula sa mga aksyon ni Aaron patungo sa mga praktika ng ospital. Si Aaron naramdam ang bigat ng mga pagbubunyag, tahimik na nanunood, na may halong ginhawa at galit sa kanyang ekspresyon. Isang miyembro ng hurado ang nagtanong ng isang mahalagang katanungan. Ang mga dokumentong ito ba ay nagpapahiwatig na ginamit si Dr. Ruggeri bilang isang chibo expiatorio ng administrasyon ng ospital upang itago ang mas malalaking pagkukulang? Tanong ng miyembro ng hurado. Eksakto, kumpirmasyon ni Torres. Ang aking kliyente ay inilagay sa isang posisyon kung saan anuman ang kanyang mga desisyon, ang mga resulta ay magiging negatibo dahil sa kapabayaang administratibo, paliwanag ng abogado. Sinubukang sumagot ng piskal, ipinahihiwatig na si Aaron pa rin ang responsable sa kanyang mga desisyon, subalit hindi mapapasubalian ng mga ebidensya. Humiling si Aaron ng pahintulot upang magsalita. Nang pahintulutan ng hukom, siya'y tumayo. Gumawa ako ng mga desisyon batay sa pangangailangan ng bawat sandali. Inililigtas ko ang mga buhay gamit ang mga mapagkukunang nasa aking kamay. Kaya't oo, ako'y nagkasala sa pagtatangkang iligtas ang pinakamaraming buhay hanggat kaya, sagot ni Aaron. Matapos ang matinding debate at ang presentasyon ng mga bagong ebidensya, nagretiro ang hukom upang magdeliberasyon kasama ang mga miyembro ng hurado. Ang katahimikan na sumunod ay puno ng tensyon. Bawat isa sa silid ay nag-iisip tungkol sa komplikasyon ng kaso. Sa wakas, bumalik ang hukom, bit-bit ang hatol. Sa pagsasaalang-alang sa mga bagong ebidensya at sa konteksto ng kaso, ang korte na ito ay nagpapawalang sala kay Dr. Aaron Ruggeri sa mga akusasyon ng kapabayaan sa medisina. Kinikilala namin na ang kanyang mga intensyon ay para sa kabutihan ng nakararami. Paghatol ng hukom. Napuno ng mga bulungan ang silid habang pinoproseso ni Aaron ang mga salita ng hukom. Bagamat hindi ganap na napawalang bisa ang lahat ng pagkakamali ayon sa batas, nakaramdam siya ng bindikasyon lalo na't nalantad ang mga tunay na pagkukulang ng sistema. Paglabas niya ng korte, sinalubong siya ng palakpakan mula sa isang grupo ng mga taga-suporta at mga pasyenteng nagpapasalamat na nagtipon sa labas. Ang suporta ng komunidad ay ramdam na ramdam. Pinalalakas ang kanyang loob upang ipagpatuloy ang kanyang misyon sa pagpapabuti ng akses sa kalusugan. Matututo tayo mula rito at magsusumikap tayong magbago, wika ni Aaron kay Andre na nasa kanyang tabi. Mahirap ang laban pero naipakita natin ang mga kailangan nating baguhin upang magligtas ng mga buhay. Sagot ni Andre. Sa determinasyong iyon,
Sinimulan ni Aaron at Andre ang pagpaplano ng kanilang mga susunod na hakbang, hindi lamang upang muling buuin ang kanilang mga karera, kundi pati na rin upang baguhin ang ospital at mas maraming buhay ang mailigtas. Sa mga buwan na sumunod matapos mapawalang sala si Aaron, ang pagbabago sa ospital ng San Daniel ay nagbunga ng isang tunay na revolusyon sa pampublikong kalusugan. Si Aaron, na ngayon ay kinikilala bilang isang bayani at tagapanguna ng komunidad sa medisina, ay nagbigay inspirasyon sa isang alon ng kabutihan at suporta para sa mga mahihirap na pasyente. Nagsimulang dumating ang mga donasyon mula sa iba't ibang dako. Karaniwang mga tao ang nag-aambag na dadala ng kanyang kwento. Ang ospital ng komunidad na dati limitado ng kakaunting mga mapagkukunan ay nagkaroon ng makabagong kagamitan at mas maraming doktor na lubos na nagpalawak ng kanilang kakayahang magbigay ng serbisyo sa mga nangangailangan. Si Aaron, nasa puso ng pagbabagong ito, ay walang pagod na nagtatrabaho. Sa kabilang banda, ang ospital ng San Daniel ay dumaan sa isang mahigpit na reforma sa pamamahala. Ang mga pagkukulang na naibunyag sa paglilitis ay hindi maaaring ipagsawalang bahala. Itinalaga ang bagong administrasyon na may malasakit sa transparency at etika, na sinisiguro na hindi na muling mangyayari ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ilang taon ang lumipas, kitang-kita ang epekto ng mga pagbabagong ito. Matapos maitalaga si Joseph bilang administrador, si Aaron na naging direktor ng ospital ng komunidad ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, hindi lang nakaligtas ang ospital, kundi ito'y umunlad, naging modelo para sa iba pang mga institusyon na naghahangad na baguhin ang kanilang mga pamamaraan at patakaran. Maraming buhay ang nailigtas ni Aaron, ngunit marahil ang mas mahalaga, marami pa siyang nabago sa pamamagitan ng kanyang halimbawa at pamumuno. Kapag iniisip ko ngayon ang nakaraan, nakikita kong ang bawat hamon ay isang pagkakataon para umunlad, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa buong komunidad na aming pinaglilingkuran. Pagbabalik tanaw ni Aaron habang naglalakad sa mga pasilyo ng ospital, na ngayon ay puno ng aktibidad at buhay. Ang aming misyon ay higit pa sa paggamot ng mga sakit. Ito'y tungkol sa pagbuo ng isang sistema ng kalusugan na tunay na nagmamalasakit sa mga tao. Ang pamana ni Aaron ay malinaw: isang komunidad na nabago, isang ospital na muling sumigla, at isang sistema ng kalusugan na mas makatarungan at makatao. Ang kwento ni Aaron Ruggieri ay hindi lamang isang personal na tagumpay, kundi isang patunay ng kapangyarihan ng katatagan, etika at matibay na pangako sa sangkatauhan na walang kinikilingan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, inaanyayahan ka naming i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Ang iyong suporta ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy na magdala ng mga nakakaantig na kwento halos araw-araw. Huwag palampasin ang susunod na nakakagulat na kwento na malapit nang lumabas sa iyong screen. Maraming salamat sa iyong pagdalo rito kasama namin. Ngayon, maaari kang mag-click sa mga link na lumilitaw na sa iyong screen. May inihanda kaming espesyal na seleksyon para sa iyo, puno ng mahahalagang kwento at garantisadong aliw. Inaabangan ka namin doon.